Magandang araw po sa mga nakikinig ng aking channel. Muli ay nagpapasalamat po ako sa mga bagong subscriber ng aking YouTube channel. Ang kwento na ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa ikatlong mata ni Mika. Sa isang tahimik na bayan sa Samar, lumaki si Mika, isang batang masayahin at puno ng pangarap. Noong siya'y 9 na taong gulang pa lamang, dumating ang Super Typhoon Yolanda na nagdulot ng malawakang pinsala at takot sa kanilang lugar. Habang nagngangalit ang hangin at umaapaw ang tubig, nararamdaman ni Mika na may nagbago sa kanya. Matapos ang bagyo, bumalik ang katahimikan sa kanilang lugar, ngunit hindi na muling naging normal ang buhay ni Mika. Isang gabi, habang siya'y nag-iisa sa kanilang bahay, nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng iba. Mga kaluluwang naglalakad sa paligid, mga anino na umiikot sa kanilang bakuran, at mga boses na tila bumubulong sa kanyang mga tainga. Sa simula, inakala ni Mika na bunga lamang ito ng trauma mula sa bagyo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumilinaw ang kanyang mga nakikita. Sa gitna ng gabi, madalas siyang nagigising sa mga bisitang hindi imbitado, mga kaluluwa ng mga pumanaw dahil sa bagyo. Isang gabi, nang lumabas si Mika upang mag-igib ng tubig, may nakita siyang isang batang lalaki, basang-basa at puno ng putik, nakatayo sa tabi ng kanilang balon. Tulungan mo ako. Ang sabi nito sa mahinang boses. Sinundan siya ng batang lalaki sa kanyang panaginip, humihingi ng saklolo. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging madalas ang pagpapakita ng mga espiritu sa kanya. Bawat isa'y may kanya-kanyang kwento ng pagkamatay. Sa puntong ito, nalaman ni Mika na nagising ang kanyang ikatlong mata noong dumaan ang bagyong Yolanda. Dahil sa matinding takot, sinubukan niyang isara ang kanyang isipan sa mga kaluluwang ito, ngunit hindi niya magawa. Sa halip, mas lalo pa silang dumami. Mga batang iniwan ng kanilang mga magulang, mga matatandang nalunod sa baha, at mga pamilyang natabunan ng lupa. Lahat sila ay humihingi ng tulong kay Mika. Nagdesisyon siyang maghanap ng tulong sa isang matandang albularyo sa kanilang bayan. Sinabi ng albularyo na ang kanyang ikatlong mata ay isang regalo, ngunit isa ring sumpa. Hindi lahat ay nakakayanan ito. Sabi ng albularyo. Ngunit ikaw, Mika, pinili ka ng mga espiritu upang tulungan sila. Mula noon, tinanggap ni Mika ang kanyang kapalaran. Sinimulan niyang tulungan ang mga kaluluwang nawawala. Hinihiling sa kanila na magpatuloy na sa kabilang buhay. Pero sa bawat espiritong natutulungan niya, may mga bagong nagdaratingan. Bawat isa ay may dalang kwento ng takot at pighati. Habang tumatagal, natutunan ni Mika na tanggapin ang kanyang ikatlong mata. Ngunit alam niyang hindi niya kailanman tuluyang makakalimutan ang mga busis ng mga nawawalang kaluluwa. Naging bantay si Mika sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga pumanaw. At sa bawat gabing tahimik, alam niyang hindi siya kailanman nag-iisa. Sa kabila ng lahat, patuloy na naririnig ni Mika ang mga busis ng mga kaluluwang natulungan niya, nagpapasalamat, nagbibigay ng payo, at minsan nagbibigay ng babala. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailanman ay hindi na muling magiging tahimik ang kanyang buhay.